Sa pagdating nga ng ating bida naguluhan si Liu Xiao at sinabi. Oh, anong nangyayari? Hindi ba ito ang Songyang City? Isang lungsod na dati payapa at medyo relaxed, bakit biglang naging lugar na parang lahat ay handang bumunot ng sandata, para bang mga mamamana na nakaumang ang busog? Ang kabilang panig, na naninigas sa takot sa simula, ay ngayon ay napasigaw sa tuwa at gulat. Panginoong Li Faiyo, nagbalik ka na nga. Lahat ng martial artists sa paligid ay agad naging alerto. Ngunit malinaw ang tuwa sa kanilang mga mata. Parang natapos nila ang isang mahalagang misyon. Ang taong sumigaw ay dali-daling lumapit at malakas na nagsabi. Panginoong Ren. Panginoong Ren. Nagbalik na si Panginoong Li Faiyo. Ngumiti si Liu Xiao ng makahulugan at sinabi. Kapatid Li, napakaraming taong sumalubong sa iyo, tunay na karangalan ito para sa akin. Napahiya si Li Faiyo at sinagot. Pinapatawa mo ako, batang master. Ang mga taong ito marahil ay iniisip na irresponsible ako. Dahil hindi ako agad bumalik para sa ganitong kaalagang bagay. Sigurado akong labis silang nag-aalala. Galit siyang sumigaw. Sino ang namamahala rito at hinayaang maging ganito ang teleportation point? Hindi ba sila natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Ang Songyang City ay may 4 na malalaking domain lock teleportation arrays na tumutugma sa 4 na teleportation points. Ang lugar na ito ay inukupa ng mga tao mula sa pabilyon ng libu-libong kayamanan. Kaya malamang ay ganoon din ang nangyari sa 3 iba pang lokasyon. Isang malakas na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. At bago pa man sumiklab ang liwanag, isang matandang lalaki ang lumitaw sa harap nilang 3. Faiyu, sa wakas ay nagbalik ka na. Sobrang nag-aalala kami sa iyo. Masiglang sabi ng matandang lalaki na nakasuot ng berdadong balabal at mamahaling alahas. Nagniningning sa tuwa ang kanyang mukha. Haha, mabutit ligtas ka at maayos. Nangamba kaming may nangyaring masama. Kaming matatanda, ay nag-aalala. Bumalik ka agad para mapanatag ang puso ng katuwang na Pavilion Master. Sumagot si Li Faiyo na may mapait na ngiti. Elder Ren, bakit ninyo ginawang ganito kabulabog, ang sitwasyon? Pinagtatawanan na tayo ng buong mundo. Ngumiti si Elder Ren, puno ng sigla, at tumawa. Sino ang maglalakas loob tumawa? Ang Songyang City ay nasa ilalim ng ating pamamahala. Kung sino man ang mangutya, sabihin mong lumaya sila rito. Pumalakpak si Leon Xiao at nagpahayag ng papuri. Anong kahangahangang espirito? Tunay na napakaganda nito. Agad namang ipinakilala ni Lei tayo. Ito ang ika-7 elder ng aming sekta, si Ren Guangran. At ito naman ang 2 kaibigan na nakasama ko sa aking paglalakbay, si Batang Master Yunat, at ang kanyang kaibigan. Dahil hindi niya tiyak ang tunay na pagkakakilanlan ni Ma Xiaochuan, medyo malabo ang kanyang pagpapakilala, ngunit nagpatuloy siya. Kung hindi dahil sa kanilang tulong, baka nakakulong pa rin ako ngayon sa Wufeng City at hindi nakaabot sa mahalagang pagpupulong na ito. Pagkatapos ay isinalaysay ni Lei tayo ang nangyaring pinsala sa malaking teleportation array, at sinabi. Kung wala si Batang Master yon at ang kanyang kaibigan, tiyak na mas magulo ang naging resulta ng pagkakataong ito. Napatanong si Ren Guangran, na tila nagulat. Sa Wufeng City. Kaya pala kahit ilang master na ang ipinadala ko para hanapin ka ay hindi ka pa rin matagpuan. Kaya pala nasa malayong sulok ka ng hilagang rehiyon. Ano ang nangyari? Napabuntong hininga si Lei tayo. Mahaba-habang kwento. Muling pinagmasdan ni Ren Guangran si Ma Xiaochuan at nagtanong. Ang iyong nakababatang kapatid ay alagad ni Grandmaster Yuan Gauhan, na dalubhasa sa espiritual na pananaw ng banal na domain. Galing ka sa Southern Fire City papuntang Wufeng City, kaya ang tinutukoy na nakababatang kapatid ay si Ma Kuei Yuan, na ibig sabihin ikaw ay si Ma Xiaochuan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Ma Xiaochuan at nagulat na nagsalita. Ang kaalaman ng pabilyon ng libu-libong kayamanan ay napakalalim, malinaw at detalyado sa puntong nakakagulat. Muling nagtanong si Lei tayo, tila hindi makapaniwala. Elder Ren, kilala ninyo ba sila? Lumingon si Ren Guangran at sumagot. Hindi ko sila personal na kilala, pero ang isang henyo na alagad ni Grandmaster Yuan Gauhan mula sa Southern Fire City, at miyembro ng pamilya mo mula sa Black Iron City, ay tanyag sa buong mundo. Bukod pa riyan, ang aming pabilyon ng libu-libong kayamanan ay bihasa sa pagkakalap ng impormasyon. Kung ang taong ito ay nakatatandang kapatid ni Ma Kuei Yuan, malamang na siya nga si Ma Xiaochuan. Napakunot noo si Lei tayo at nagtanong.
Kung kilala pala sina Grandmaster Yuan Gauhan at Pami noong Makway Yuan, bakit ni minsan ay hindi ko narinig ang tungkol sa kanila? Ngumiti si Ren Guangran at sumagot. Dahil bata ka pa, lumipas na ang kanilang panahon. Ngayon ang panahon para sa mga tulad mo, ang apat na makalangit na talento ng hilagang rehiyon. Ang reputasyon ng guro sa Timog, si Ma Xiaochuan, ay higit pa sa kanyang nakababatang kapatid, dahil ang kanyang guro ay ang ikatlong ranggo na may titulong Martial Emperor. Nagulat si Lixio at napasigaw. Ang ikatlong Martial Emperor, si Gaxiang. Taglay mo ba ang kanyang titulo? Bahagyang lumaki ang mga mata ni Liu Xiao, ngunit agad iyong bumalik sa normal. Walang nakapansin sa panandali ang pagbabago ng kanyang emosyon. Napabuntong hininga si Ren Guangran. Panginoong Gaxiang, ang guro sa Timog, ay isang walang kapantay na haligi, nagniningning na parang araw sa katanghaliang tapat. Kilala na rin sa buong mundo ang kanyang alagad. Sayang nga lamang at, umiling si Ma Xiaochuan. Haha, ang mga bagay tungkol kay Master ay bahagi na ng nakaraan. Wala nang dapat pagsisihan. Lahat ng iyon ay lumipas na. Tiningnan siya ni Ren Guangran ng may kakaibang tingin, may kumikislap na pahiwatig ng paghahamon sa kanyang mga mata, at sinabi. Tunay na minamaliit mo ang buhay. Sabi ng isang pantas, ang panahon ang pinakamahusay na gamot. Ang mga bagay ng kahapon, unawain mo na lamang at magpatuloy. Haha, ginaya ni Ma Xiaochuan ang kilos ng isang taong tila nakaunawa na sa kahulugan ng buhay. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit kina Ren Guangran at Li Shu, dahil sa mata ng mga martial artist, ang katayuan ng 10 dakilang Martial Emperor ay lubos na iginagalang. Walang alinlangang sinabi ni Ren Guangran. Mabuti kung ganon ang pagkaintindi mo. Tara na, Li Shu. Bahagyang kumislot ang damdamin ni Li Shu, kumikislap ang kanyang mga mata sa liwanag, saka dahan-dahan niyang sinabi. Batang master yon, bakit hindi ka muna magpahinga sa akin? Hayaan mong lubos kitang salubungin. Napansin ni Liu Xiao na tila nag-iba ang ekspresyon ni Li Shu, kaya't mahinahon siyang sumagot. Hindi na kailangan. May isang mahalagang bagay pa akong kailangang tapusin. Paalam muna sa ngayon. Gayunman, nasa iisang lungsod lang naman tayo. Marahil ay muli tayong magkikita. Sambit ni Li Shu. Malawak ang Songyang City. Nag-aalala ako na baka maliga si batang master yon. Bilang bagong dating, mas mabuting ako na ang gamabay sa kanya. Mabilis ding naintindihan ni Ren Guangran ang intensyon ni Lithia at malakas na tumawa. Haha, tama yan, mas mabuti kung sundan ninyo kami pagbalik sa pabilang mga panauhin, at pagkatapos ay hayaan ang aking mga tao na samahan kayo sa paligid. Sa kasalukuyan, medyo magulo ang lungsod, napakadelikado ang maglibot ng walang patutunguhan, walang pakialam na sinabi ni Moxie Oxuan, sa tingin ko, ang sumama sa inyo ang tunay na peligro, batang master yun. Tara na, huwag mo na silang pansinin. Paulit-ulit na tumanggo si Liu Xiao at lumiko upang umalis. Malamig na sinabi ni Ren Guangran. Balak ba ninyong bastyusan ang aking personal ko kayong inanyayahan at tumatanggi pa rin kayo. Pagkatapos niyang magsalita, agad na naging tensyonado ang kapaligiran sa kanilang paligid. Napansin din ng mga nakapaligid na martial artist na may mali. Sabay-sabay silang pumasok sa estado ng pagiging alerto. Nanigas ang hangin at lumitaw ang madilim na ulap sa itaas. Inakala ni Ren Guangran na sa sandaling magsalita siya, ay yuyuko ang dalawa bilang pagsuko. Gayunpaman, ang kinalabasan ay lubos na lampas sa kanyang inaasahan. Mahinahong sumagot si Liu Xiao. Parang sobra naman ang oras ninyong dalawa, hindi ba? Ang nakagugulat na pahayag na iyon ay binigkas sa harap ng isang ikapitong elder, na ikinagulat ng lahat ng tao mula sa pabilyon, na sabay-sabay na humugat ng kanilang mga sandata. Ang kanilang nagbabantang aura ay lumapit ng paunti-unti. Ang kanilang porma sayon ay disiplinado na parang mga piling sundalo. Sumisiklab ang hangarin sa pagpatay, tunay na isang nakakatakot at mapusok na sinanay na puwersa. Walang katapusan ang takot ni Li Fu. Sa Wufeng City, si Liu Xiao ay makakilos ng walang pag-iingat, na umaasa sa kapangyarihan ni Mo Xiaochuan. Ngunit ngayon ay nasa Songyang City na sila. Bukod pa rito, ganap na pinigilan ng paglinang ng ikapitong elder ang kanilang dalawa, ngunit napakawalang hiya pa rin niyang kumilos. Ano ba talaga ang kanyang pinagkakatiwalaan? Ikinumpas ni Ren Guangran kay Lefeo na tila nagtatanong. Naramdaman ni Lefeo na hindi na sila makaka-atres. Kung naging marahas sila at nagsimulang lumaban, tanging langit lamang ang nakakaalam kung anong malaking problema ang maaaring idulot nito.
Ipinahiwatig niya ang kanyang hangarin sa pamamagitan ng paglambot ng tono habang nagsalita. Haha, nais ko lang kayong anyayahan ng may mabuting intensyon. Kung hindi interesado si Batang Master yon, syempre, hindi ko kayo mapipilit. Ngunit malinaw ba kay Batang Master yon ang layunin ng kanyang pagbisita sa Songyang City sa pagkakataong ito? Sa kasalukuyan, medyo sensitibo ang panahon, at nag-aalala ako na baka kayong dalawa ay hindi sinasadyang masangkot sa hindi kinakailangang gulo. Dahil kayo ay mabubuti kong kaibigan, ako, si Feo, ay tiyak na paprotekta sa inyo kahit pakapalit ang sarili kong buhay. Lihim na natawa si Leong Xiao sa kanyang isipan, iniisip, ang apat na makalangit na talento ng Hilagang Rehiyon ay hindi lamang may malalim na paglinang kundi pati pambihirang karunungan at pag-unawa sa sitwasyon. Sa panlabas, tila siya'y naantig. Nagsalita siya ng malakas at may damdamin. Salamat, kapatid Lee, sa labis mong pagpapahalaga sa akin. Tapat kong sinasabi, ito ay nakaaantig ng damdamin. Sa Songyang City, kung sakaling ako'y makatagpo ng anumang gulo, agad kong babanggitin ang pangalan ni kapatid Lee. Sa suporta mo, wala akong kinatatakutan, kahit sino pa ang maglakas loob na hawakan ako. Sumabog sa tawa si Moxie Aquan at nagsabi. Magaling kung ganon. Nag-aalala pa ako na baka makatagpo tayo ng isang master pagdating sa Songyang City, ngunit ngayong sinusuportahan tayo, malaya tayong makakagala ng may kapayapaan ng isip. Haha, nahihiyang sabi ni Lifayo. Nagbibiro si Batang Master yon. Sa Songyang City, hanggat hindi kayo gumagawa ng gulo, natural na walang sino man ang mambubulabog sa inyo. Ngunit kung kayo mismo ang maghahanap ng gulo, kung gayon, ako, si Lifayo. Malakas siyang pinutol ni Leong Xiao. Naiintindihan. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan kami, sabihin mo na lang ng direkta ang pangalan ni kapatid Lee. Ang marangal na puso ni kapatid Lee, ako, si Batang Master yun, ay hindi malilimutan ito. Siguro naman hindi kayo ganon kawalang ginagawa na maghahanap pa ng gulo, marami kayong kailangang gawin. Kaya hindi na namin kayo guguluhin pa. Sa lungsod na ito, magkikita tayong muli sa madaling panahon. Tumaliko na sina Nalian Xiao at Mak Shuchuan at umalis. Ang mga nakapaligid na martial artist ay pawang mayayabang ang ekspresyon, tila gustong harangan ang kanilang daraanan. Nagsalita si Ren Guangran, Fiyu, ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng Batang Master yun na yun, isa lang siyang martial emperor. Kaya bakit ganoon ang paggalang sa kanya ni Mak Shuchuan? Dapat mong malaman, maging ang mga powerhouse na martial emperor ay sobrang mayayabang, at ang pinakamataas na paggalang ay ibinibigay lamang sa mas malalakas, ngunit nakikita ko, ang saloobin ni Mak Shuchuan sa Batang Master yun ay hindi na iba sa isang alipin sa kanyang amo. Hindi lang ito karaniwang respeto, kundi taos-pusong pagpipitagan, para makapagpatuwid ng isang martial emperor ng ganoon. Sino ba talaga siya? Napabuntong hininga si Li Fio at sumagot. Hindi ko rin sigurado. Kailan pa ba lumitaw ang ganoong klaseng tao sa itaas ng martial realm? Mukhang kailangan kong utusan agad ang sistema ng impormasyon upang imbestigahan ang lahat ng bagay tungkol sa taong ito. Tumanggo si Ren Guangran. Yinan, agad kong ipagkakatiwala sa iyo ang bagay na ito. Bukod pa rito, sa Songyang City, hindi natin sila maaaring hayaang kumilos ng walang ingat. Dapat nating imbestigahan ang kanilang layunin at mga kilos. Para dito, pinakamabuting igalaw ang pitong apoy. Bahagyang kumilos ang puso ni Li Fio at sinabi. Kung ang pitong apoy ang gagalaw, kung ganon, tiyak na walang magiging problema. Matapos lisanin ang punto ng teleportasyon, lumitaw sina Li Fio at Mo Xiaochuan sa malaking abenida ng Songyang City. Ang mga daan ay masalimuot, parang sapot ng gagamba, na humahantong sa iba't ibang dako. Ang kasaganahan at karelagan ay kapansin-pansin sa bawat sulok. Bawat watawat ay kumakawi sa hangin, sumisimbolo sa 8 kapangyarihang kabilang sa komite ng pamahalaan ng alyansa ng mga malalakas, na itinaas ng mataas sa kalangitan. Nagsalita si Mo Xiaochuan. Batang Master yon, nakikita kong ang Songyang City ay hindi lamang pinagtitipunan ng maraming makapangyarihan, tila dinudumog din ito ng napakaraming especially iya. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad natin, at mayroon ng mahigit 20 tao ang sumusunod sa likuran natin. Mahinahong sumagot si Lai Xiao, haha, sa ganitong sensitibong panahon, maiintindihan naman na maging mas mapagbantay ang mga pangunahing jihad ng mga mangangalakal. Sigurado ako, ang mga mangangalakal dito ay pawang pambihira, bawat isa ay may kakayahan.
Nagtanong si Mo Xiaochuan, dapat ba tayong maghanap ng paraan para paalisin sila, para hindi maapektuhan ang paghahanap natin sa isang tao? Sumagot si Liam Xiao, makatakas. Saan tayo tatakas? Ang buong lungsod na ito ay puno ng mga martial artist. Ang Songyang City ay marahil na ang numero 1 lungsod sa mundo ngayon. Kahit alam natin na sinusundan tayo, maghahanap lang sila ng ikabubuhay. Nilapitan ni Liam Xiao ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga dahon ng tsa, at nagtanong, Lola, paumanhin po, nasaan po ba ang Tianyuan Merchant Association? Ang matandang babae, ang kanyang balat ay kulubot at ang katawan ay naninigas na parang babagsak sa isang bug zone ng hangin, ay nagpakita ng gulat at pagkalito. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ako, itong matandang babae, ay hindi marinig ng malinaw. Si Liam Xiao, nawawalan ng pasensya, ay pinutol siya at walang taros na sinabi, sige, tama na. Tigilan mo na ang pag-arte. Ang iyong paglihim ng 3 bituing Martial Emperor, kahit pa may talisman kang nagtatago ng hininga sa iyong binti, ay hindi mo may tatago sa akin. Sa ganyang pambihirang aura, saan ka man magpunta, para kang isang maliwanag na alitaptap sa gabi. Bilasan mo, ipakita mo sa akin ang daan patungo sa Tianyuan Merchant Association. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Matagal na tumigil ang matandang babae, bago nagtanong na may gulat, paano mo nalaman? Sumambulat sa tawa si Mo Xiaochuan, sa buong daan dito, puro martial artist na may malaking lakas. Paanong makakalusot ang isang marupok na matandang babae? Bukod pa rito, paano makakakain ang isang ordinaryong matandang babae ng ganoon karaming dahon ng tsa? Bilasan mo at umalis ka na. Huwag mong aksayahin ang mahalagang oras ng aming batang master. Tila natauhan ang matandang babae, tumango. Ah, ganoon pala. Dam ako ang kanyang mga mata sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay itinuro niya ang hilaga at nagpatuloy. Lumakad pa kayo ng halos 10 milya at mararating ninyo ang punong tanggapan ng Tianyuan Merchant Association. Kung aling lugar ang may pinakamarangyang aura, iyon na iyon. Nagulat si Mog Sochuan at nagtanong. 10 milya. Gaano kalawak ang lungsod na ito? Sumagot ang matandang babae. Mula silangan hanggang kanluran, mahigit 100 milya. Kung hindi kayo magrereklamo, dapat kayong kumili ng sasakyang panggabay. Itakda lang ang destinasyon, at otomatikong dadalhin kayo ng sasakyan doon. Ang ganitong uri ng sasakyang panggabay ay isang sikat na espesyalidad ng Songyang City. Itinuro niya ang isang tindahan sa tapat. Sa loob ng tindahan, may iba't ibang uri ng kakaibang tingnan na sasakyan, at sa labas, marami-rami na rin ang nakasakay sa mga ito. Nakita ni Leon Xiao at Mog Sochuan na ito ay lubhang kawili-wili. Bukod pa rito, ilang araw pa bago ang komperensya, kaya hindi sila nagmamadali. Sumakay sila sa isang sasakyang 2 upuan, itinakda ang destinasyon sa Tianyuan Merchant Association, at otomatikong nagsimulang gumalaw ang sasakyan. Pagkasakay sa sasakyan, nagsimula silang magkwentuhan sa buong paglalakbay patungo sa Tianyuan Merchant Association. Sa loob ng sasakyang panggabay, tinignan ni Leon Xiao ang abalang kalye, at biglang nagtanong. Xiaochuan, ano sa tingin mo ang alyansa ng mga mangangalakal? Kumulat ang noo ni Mog Sochuan, hindi naglakas loob na sumagot ng pabaya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sumagot siya. Kasing yaman ng isang bansa at lubhang makapangyarihan. Isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Leon Xiao habang dahan-dahan siyang nagsabi. Kung ang buong lakas ng alyansa ng mga mangangalakal ay magkakaisa, maaari pa nitong malumpasan ang 7 dakilang superpuwersa, at maging isang kapangyarihan na kayang makipagkumpetensya sa banal na domain at sa dagat ng banal na transformasyon. Nagulat si Mog Sochuan nang marinig ito. Sinundan niya ang tingin ni Leon Xiao patungo sa 8 watawat na kamakaway sa gitna ng lungsod at sumigaw. Batang master yon, ibig mo bang sabihin? Kung makakapasok ang isang tao sa kumikilos na pamahala ng alyansa ng mga mangangalakal at makasamsam ng pangunahing kapangyarihan, magiging isang nilalang sila na kayang makipag-ugnayan sa anumang pangunahing puwersa sa mundo. Pinanliitan ni Lily yung siyaw ang kanyang mga mata at sumagot. Sa ibabaw, tila watek-watek ang alyansa ng mga mangangalakal. Ngunit sa totoo lang, ang pangunahing kapangyarihan ay nasa kamay ng 4 na pangunahing alyansa. Sa mga 4 na puwersang iyon,
Ang pavilion ng libo-libong kayamanan at ang CG Gate ay ang dalawang nangungunang puwersa, halos humahawak ng higit sa kalahati ng lakas ng buong alyansa ng mga mangangalakal. Kung ang dalawang puwersang ito ay magkakaisa, sapat na sila upang pag-isahin ang buong alyansa ng mga mangangalakal at maging isang tunay na higanti ng katarungan. Tumawa si Moxie Aquan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Sa paghahanap ng kapangyarihan, sino ang hindi ambisyoso? Naniniwala akong ang dalawang puwersang iyon ay ganap na hindi maaaring magtulungan. Sumagot si Lily Yung Xiao. Sa normal na kalagayan, totoo yan. Ngunit kung isang araw, bumaba ang panlabas na presyon, ang mga dating kalaban ay magiging magkapatid, magtutulungan upang labanan ang isang karaniwang kaaway. Nagtanong si Moxie Aquan. Panlabas na puwersa. Ano ang ibig sabihin ni Batang Master iyon? Ngumiti ng bahagya si Lily Yung Xiao. Halimbawa, ang mga super-sekte sa hilagang rehiyon. Sino ang hindi naghahangad sa mga benepisyo ng alyansa ng mga mangangalakal? O pag-usapan natin ang banal na domain, sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan ang banal na domain? Kung hindi dahil sa pag-unawa ng lahat sa prinsipyong ito, kung gayon kapag nagpilit ang mga puwersang iyon, tiyak na magkakaisa ang panloob na alyansa ng mga mangangalakal na parang bakal. Iyan ang dahilan kung bakit, sa loob ng napakaraming taon, ang alyansa ng mga mangangalakal ay laging may mga kondisyon upang maging komportable, dahil walang sino man ang sapat na tanga upang maglakas loob na hawakan sila. Nagtanong si Moxie Aquan. Kaya ano ba talaga ang plano ng mga sekta sa hilagang rehiyon? Sumagot si Lily Yung Xiao. Tanging sa pagdaan sa kahirapan makakatayo ng matatag. Ngunit maaaring mawala ang buhay kapag masyadong payapa ang mga bagay. Kapag halos maubos na ang alyansa ng mga mangangalakal sa sarili nitong pagkonsumo, iyon ang oras upang agawin ang kontrol. Ngunit ito rin ay nagtatago ng matinding panganib. Kung sa mismong sandaling iyon, isang tunay na hegemon ang lumitaw sa loob ng alyansa ng mga mangangalakal na pinag-iisa ang buong sitwasyon, kung gayon, para sa hilagang rehiyon, iyon ay magiging isang kalamidad. Bahagya siyang yumati at nagpatuloy. Ngunit sa ngayon, walang ganoong mga palatandaan. Tiyak na hindi papayagan ng mga puwersa ng hilagang rehiyon iyan. Tiyak na lihim nilang ipinapatupad ang lahat ng uri ng pamamaraan upang sirain ang panloob na pagkakaisa ng alyansa ng mga mangangalakal. Gayunpaman, ang alyansa ng mga mangangalakal ay hindi isang lampara na malapit ng maubusan. Nang langis, ngunit sa anumang kaso, ang pakikibakang iyon ay walang kinalaman sa akin. Sa wakas ay dumating ang sasakyang panggabay sa destinasyon nito, ngunit habang ito ay patuloy na sumusulong, naharangan ito ng isang grupo ng mga martial artist, malakas na sumigaw ang pinuno. Sino kayo? Pakibaba ng sasakyan para sa inspection. Agad na inilabas ni Liu Xiao ang token ng Qianyuan Merchant Association. Nang makita ang kislap ng token, nagpakita ng gulat ang mga martial artist, natanto na ito ay isang miyembro sa pinakamataas na antas. Itinago ni Liu Xiao ang token at nagtanong, sa daan dito, nakita ko na ang lahat ng Merchant Association ay parang mapanganib na lugar. Itinayo bilang mga pinaghihigpitang lugar, hindi pinapayagan ang mga tagalabas na makapasok. Ano ang nangyayari sa napakalaking lungsod na hinati sa hindi mabilang na malalaki at maliliit na ipinagbabawal na zona? Sumagot ang martial artist. Marahil ay hindi alam ng mahal na bisita ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang dalawang komperensya ng alyansa ng mga mangangalakal ay mas tensyonado kaysa dati. Hindi lamang kami nagtatag ng mga pinaghihigpitang lugar, kundi naglagay din ng mga barrier formation upang maiwasan ang panlabas na investigasyon. Sino man ang pumasok ay kailangang sumailalim sa mahigpit na inspeksyon. Ngunit kayo ay isang miyembro sa pinakamataas na antas, ang pinakamataas na ranggo, kaya exempted kayo sa inspection. Gayunpaman, nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay sinabi. Sa kasalukuyan, natatakot akong hindi kayo pansamantalang makakapasok. Bahagyang kumunot ang noo ni Liu Xiao at muling nagtanong. Bakit? Gusto kong makita ang inyong binibining. Nagpakita ng nahihirapang ekspresyon ang martial artist. Ngayon lang po, ang batang master ay nagpasok ng isang grupo ng mga tao sa loob at partikular na inutusan na huwag hayaang pumasok ang sinuman ng walang kanyang utos. Nagtanong si Liang Xiao sa isang malalim na boses. Batang master, ang tinutukoy mo bang batang master ay si Ding Bang, ang nakababatang kapatid ni Ding Ling-er? Sumagot ang martial artist. Opo, si batang master Ding Bang po. Utos po ito mula sa itaas, at kami po, ang inyong mga nasasakupan, ay tunay na hindi po kami naglakas loob na sumuway.
Magalang po kami humihiling na maghintay po kayo ng kaunti, marahil po ay hindi magtatagal. Nagpatuloy sa pagtanong si Liang Xiao. Kung gayon, nasa loob ba si Ding Ling-er? Sumagot ang martial artist. Nasa loob din po si Binibining Bing. Narinig ko po na mayroon siyang mahalagang bagay na pinag-uusapan. Isang biglaan at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa puso ni Liang Xiao, parang may masamang nangyayari. Biglang lumamig ang kanyang mga mata at nagbago ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw siya. Dapat akong pumasok agad. Agad na nagpanik ang martial artist, yumuko at sinabi. Mahal na bisita, pakiusap, huwag niyo po kaming pahirapan. Sumagot si Liang Xiao. Sige, hindi na kita gagambalin pa. Pagkatapos magsalita ni Liang Xiao, inaktibo niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Agad na umikot ng marahas ang espasyo sa paligid nila, at sa isang iglap, pinaangat nito siya at si Moxie Aquan at naglaho sila sa mismong lugar, iniiwan ang walang laman na espasyo. Biglang naging seryoso ang mga mata ng martial artist habang direkta siyang tumingin sa unahan. Natigilan sandali ang martial artist, pagkatapos ay agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at baliw siyang sumigaw. Nako! At dito na muna natatapos, abangan mamaya ang sunod na kabanata.